Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong ika-21 ng Hunya'y pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Luis Gonzaga, patron ng mga estudyante na nag-aaral sa mga paaralang Jesuita. At siya din ang patron ng mga taong may sakit na HIV. Tayo ay nagdarasal na sa tulong ng panalangin ni San Luis Gonzaga, nawa ang mga taong may sakit ng HIV, sila ay magkaroon ng kagalingan, matuklasan ang sakit nito. At nawa tayo ng mga tagasunod ni Jesus Nazareno ay sila'y ating tanggapin at mahalin sa kabila ng kanilang sakit, sapagkat sila man din ay nangangailangan ng ating pagkalinga at pag-unawa at pagmamahal. Gayon din naman ay ating isinasama sa banal na misang ito ang ika-70 taong kaarawan ng Arsobispo Emerito ng Maynila, Luis Antonio Cardinal Tagle, na nagdiriwang ng kaarawan niya ngayong araw na ito. At ganun din naman ay ating isinasama din sa banal na misang ito ang kaluluwa ng namayapang Arsobispo Emerito ng Maynila, Jaime Cardinal Sin, sa kanyang ika-20 taong anibersaryo ng kanyang kamatayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yao'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit
hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan, at kung ako'y magmamapuri man, hindi ako lalabas na hangal. Sapagkat totoo ang sasabihin ko, ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamamahang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsupikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poong hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas at matuturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon, kayo, Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gusto inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit.
Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sabihin nyo nga po, don't worry, be happy. Mas malakas. Okay. Sa lahat ng sasabihin ko, yan ang inyong sagot. Mataas ang bilihin. Lubak-lubak ang mga kalsada. Magkasing tabak tayo ni Pader. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Sabihin nga uli natin, don't worry, be happy. Ito ang aral ng ating mabuting balita. Don't worry. Huwag kang mabagabag, huwag kang mabalisa. Bakit? Sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Sabihin nyo nga po, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ay kasi tayong mga tao, lagi tayo nag-aalala ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Siguro ngayon habang nagmimisa ako, inaalaala ninyo, ano kayang kakainin namin pagkatapos ng misa? O diri naman kaya, ano kaya ang bibilhin ko doon sa Divisoria? O di naman kaya sa mga magjuwa dito, sasabihin, saan kaya kami magde-date? Ang dami nating inaalaala, no? Sabayan pa ng samot-saring mga pagtaas sa paligid natin. Tumataas ang gasolina, tumataas ang bilihin, tumataas kahit gamot, di ba? Idagdag mo pa ang kaliwat ka ng mga gera sa paligid natin. Sino ba naman ang hindi mababagabag dito? Sino ba hindi mag-aalala nito? Biruin nyo, kahapon ako'y nasa sasakyan. Ang pinangangambahan ng ating bansa ay ang pagtaas ng gasolina sapagkat ang gera ng Israel at Iran ay hindi matapos-tapos. Ganon din naman ay hindi rin matapos-tapos ang gera ng Ukraine at ang Russia. Maraming mga agam-agam, maraming takot na pumapasok sa isip ko at isip natin. Pero napakaganda ng pakaganda ng iniiwan ni Jesus sa ating mabuting balita. Huwag kang mangamba,
huwag kang matakot, huwag kang mabagabag. Bait, hindi tayo babayaan ng Diyos. Amen? Napakaganda ng unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito lagi kong binabasa kapag ako ay nasa lowest moment ko. Kapag ako'y problemado, kapag meron akong agam-agam, takot sa aking sarili. Bakit? Ay ang napakaganda ng sinabi doon. Kung kailan ako mahina, saka malakas ang Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Maniwala at manalig tayo. Bakit? Kung saan tayo pinakamahina, doon pinakamalakas ang Diyos. Sapagkat napakaganda ng sinabi ng Panginoong Hesus kay San Pablo, sapat ang aking tulong. My grace is always sufficient. Kaya ang unang pagbasa ay nagpapaalaala sa akin at nagpapaalaala sa ating lahat, sapat ang tulong ng Diyos araw-araw. Amen? Sapagkat itong ating mabuting balita ay ipinangaral ng Panginoong Hesus makatapos niyang ituro ang panalangin ng Ama namin. Hindi bagat nasasaad sa panalangin ng Ama namin, bigyan mo kami ng aming kakanin. Kailan? Araw-araw. Hindi kahapon, sapagkat tapos na, kahapon na ay hindi pa rin narating ang bukas. Kaya ang sabi ng panalangin, kakanin araw-araw. Na para bagang tinuturo ng Panginoong Hesus sa akin at sa ating lahat na narito ngayon, hindi magkukulang ang Diyos. Amen? Sabihin nyo, hindi magkukulang ang Diyos. Ay, mahina. Ulit. Mas malakas. Pinakamalakas. Bago pa ho tayo pumunta sa simbahang ito, alam na ng Diyos ang kinakailangan natin. Alam niya na kailangan mo ng pambayad sa kuryente at sa tubig. Alam ng Diyos na kailangan mo ng pambayad para sa matrikula ng iyong estudyante. Alam ng Diyos na sa pagpasok mo sa simbahang ito, kailangan mo nang bumili ng bagong damit. Alam din ng Diyos na hanggang ngayon wala ka pang jowa. No. Alam niya yan. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, bago pa kayo magdasal, alam na ng Diyos ang kinakailangan natin. Ay anong hinahamon sa atin? Sinasabi sa atin ng mabuting balita, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Ano't ano man ang mangyari sa buhay ko't buhay natin, always remember this. God will always provide and God will take care of me and will take care of us. Hinalimbawa nga ng Panginoong Hesus ang mga ibon. Tingnan niyo mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, pero nagugutom ba sila? Hindi. Ginamit din niya ang mga bulaklak sa parang. Bakit? Tingnan mo, si Haring Solomon, hari siya. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Kahit siya ang pinakamayaman nung panahon iyon, hindi siya nakapagdamit ng kasing ganda ng mga bulaklak. Tapos napakaganda ng bili ng Panginoong Hesus, mas mahalaga tayo sa mga ibon. Mas mahalaga tayo sa mga hayop. Bakit? Sapagkat tayo mga tao ang nilalang ng Diyos bilang kawangis niya. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tao ang pinakamataas. Kung tayo ang pinakamataas, pinakamabuti at pinakamagandang nilikha ng Diyos, bakit ako mag-aalala? Hindi ako pababayaan ng Diyos.
Kahit na yung pinakamalalaking dagot na dumating sa buhay ko at buhay natin, huwag nating kakalimutan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Masakit man yan, lalo't higit kapag nakaranas ka ng trahedya, sakuna, o di naman kay mawalan ka ng minamahal sa buhay. Ang dinadasan ng iba't sinasabi ng kanilang puso, Panginoon, nasaan ka? Pinabayaan mo ba ako? Ito ang sasabihin ko, hindi siya nagpapabaya. Kumapit lang tayo sa Kanya. Sapagkat nangako naman hindi naman nangako ang Panginoong Hesus na kapag tayo sumunod sa Kanya ay magiging maayos ang lahat. Hindi. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang may nais na sumunod sa akin, limutin ng kanyang sarili. Limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang daan sa pagsunod sa Panginoong Hesus ay daan ng krus. Subalit hindi ibig sabihin na may krus, ibig sabihin ay katapusan na hindi. Tandaan natin, sa pamamagitan ng krus, nagtagumpay si Jesus. Amen? Ito din ang makikita natin sa ating santo ngayong araw na ito, si San Luis Gonzaga. Alam niyo ba na si San Luis Gonzaga ay isang maharlika? Galing siya sa angkan ng mga hari at reyna, prinsipe at mga prinsesa. Pero anong ginawa niya? Isinantabi niya lahat ito at pumasok bilang kaanib ng mga Jesuita o the Society of Jesus. Lahat ng paraan ginawa nila para umalis siya doon, pero hindi. Nanindigan si San Luis Gonzaga. At kahit na naging mahirap din ito para kay San Luis Gonzaga sapagkat siya'y sanay sa karangyaan, sa pagpasok niya sa mga Jesuita, tinanggap niya lahat. At isa sa pinakamagandang katangian ni San Luis Gonzaga ay pinanatili niya ang kanyang kalinisan o chastity. No? Sa lahat ng paraan, iniwasan niya ang tukso. Pero hindi lang yun. Si San Luis Gonzaga ay napakamahabagin na noong nagkaroon ng isang epidemya sa Roma, isa siya sa mga tumulong at nag-aruga saan? Sa mga may sakit. At dahil dito siya'y nahawa, at sa edad na 24, siya ay namatay. Hindi man siya naging isang paring Jesuita. Siya ay namatay bilang isang lay brother. Ngunit siya ay tinatanghal ng simbahan, lalo't higit sa mga kabataan, upang maging modelo ng kalinisan, upang maging modelo ng pag-aruga, lalo't higit sa mga taong may pinagdadaan ng sakit sa buhay. Nagawa yan ni San Luis Gonzaga sapagkat naniniwala siya na ang grasya ng Diyos ay hindi magkukulang. At sa paggawa niyang ito ng kabutihan sa kanyang kapwa, kanyang isinapuso at isinaisip, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, baunin natin sa paglabas natin dito sa ating dambana ng Jesus Nazareno. Huwag nating kakalimutan ang mga magagandang sinabi ng Panginoong Jesus, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabay-sabay nga tayo. Mas malakas. Pinakamalakas. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Ating itutugon, Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo.
Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan, naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit, naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming puso sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami makadalo katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglayag hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon.
dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, ang Nazareno Novena, and prayer booklet in English or Tagalog. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagpagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mo makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan,
sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ilabas sa mga pababasbasan, itaas sa mga kamay, iyuko ang mga ulo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangit at magtiwala. Sa mamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko igawat ang pagbabasbas, ako muna ibabati sa inyo ng maligayang kapistahan ng ating parokya, ang patron ng ating simbahan na si San Juan Bautista. Palakpakan natin siya ng Bautista, no? At nawa ang tularan natin ang kanyang mga ginawa sapagkat siya ang naghanda sa daraanan ng Panginoon. Sana ang mga buhay at buhay natin ay matulad sa Kanya, laging handa sa pagdating ng Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.